Sa sinabi niya pa lang ay nilamon na ako ng takot at pagkabahala. Sa reaksyon ng kanyang mukha ay alam kong may hindi magandang nangyari. Sa first ko? Nautal kong tanong pero hindi ko na siya hinayaang sumagot dahil nagmadali na akong pumasok sa loob ng ospital. Pagdating ko sa lobby ay naramdaman ko ang pagpigil niya sa braso ko. Huwag kang tumakbo. Dadalhin kita doon. Napakabigat ng bawat hakbang ko papunta sa sinasabi niya. Natatakot ako sa maaari kong datnan. Hindi ko kakayanin kapag napatunayan ko ang laman ng isip ko ngayon. Hindi ko kakayanin kapag nalaman kong napahamak si first ko. Hindi ko kakayanin at ngayon palang lihim ko nang binabawi ang ipinangako ko kay Seven kani-kanila lang na ano man na mangyari ay hindi ako magpapalukob sa emosyon ko dahil alam kong malabong mangyari iyon kung kapahamakan ng lalaking mahal ko ang pinag-uusapan. Tahimik kaming pumasok sa elevator hanggang sa makarating sa 3rd floor. Wala pa rin umiimik sa amin. Tila parehong pinapakaramdaman ng maaaring datnan sa patutunguhan namin. Mas lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman ko habang naglalakad kami papunta sa huling silid. Natansya ko ay doon nga ang punta namin. Akmang bubuksan na ni Seven ang pinto. Nang kusa itong bumukas at nagsilabasan sina Tita Ninang, Tito Ninong at ang Miller Brothers. Kasunod si Hazel na lahat ay nagsisiiyakan. Umaasa ako makikita ko lumabas sa first ko pero wala ni anino niya dahilan para manghina ako. Ano pong nangyari? Lakas loob kong tanong habang nanginginig ang labi sa sobrang takot sa magiging sagot nila. Nag-aalab ang mga mata na bumaling sa akin si Hazel na makita niyang nandito ako. Puno ng puot at pagkamuhi ang kanyang mga mata na tumitig sa akin habang patuloy sa paghikbi. At may lakas ka pa talaga ng loob na pumunta dito, ha? Hindi kanya kailangan dito. Dahil ni minsan naman wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo. Malakas niyang sigaw at nang akmang sasabunutan niya ako'y mabilis itong napigilan ng magkakapatid. Samantalang ako'y natulos lang sa kinatatayuan ko. Niyakap ako ni Seven at tinakpan nito ang tenga ko pero hindi ko siya pinayagan. Gusto ko malaman kung bakit ganoon na lang ang galit ni Hazel. Tila ibang tao ito dahil walang-wala nang mahinihin itong aura na palagi ipinapakita kapag kaharap ang ibang tao. Yan ang patunay kung gaano ka makasarili at hindi mo iniisip ang mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil alam mong nandyan ang magkakapatid na yan para protektahan ka at gawing prinsesa. Pero hindi mo alam na ang taong sagad ang gambuto at kaluluwang pagmamahal sa'yo nakakalimutan mo na. Wala siyang tigil sa pagsigaw habang pilit na tinatakpan ni Kuya Sekon ng tenga ko para hindi marinig ang mga sinasabi ni Hazel. Hinawi ko sila sa kabila ng panginginig ng mga kalamnan ko at pagtulo ng aking mga luha. Natatakot ako sa mga sinasabi niya dahil alam kong konektado iyon kay first ko. Pinipigil siya ng isang lalaking pamilyar sa akin. Si Alex. Niyakap nito si Hazel pero hindi nagpatinag ang babae. Dinuduro-duro niya ako pero wala akong lakas na sabayan ng galit niya. Ang gusto ko lang ngayon ay makita ang first ko. Mahal mo sa first? Mahal mo? Damn you! Hindi mo siya mahal dahil kung talagang mahal mo siya, alam mo ang lahat sa kanya. At aalamin mo dahil mahal mo pero hindi. Dahil makasarili ka. At ang sakit lang na dulot niyang iniisip mo. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan siya. Doble at triple ang balik sa kanya. Pero hindi mo yun alam dahil makasarili ka. Noong unang iniwanan ka niya, bakit hindi mo siya hinabol? Inuna mo sarili mo kaysa pigilan siya sa pag-alis. Umiling-iling ako dahil nasasaktan na ako sa mga sinasabi niya. Mahal ko sa first ko buong buhay ko kaya wala siyang karapatang sabihan akong makasarili. Hindi yun totoo. Mas lalong nanlisik ang mga mata niya. Yun ang totoo. Imbis na habulin mo siya, naging may ginaka at pinihagan mong mawala ka sa katanungan. Hindi mo inisip na mas nadudurog siya dahil siya ang rason kung bakit ka nagkakaganon. Langya, kung mahal mo siya, alam mong may taning ng buhay niya. Kumikbi ito sa huli mga sinabi habang ako'y tila na bato. Dahil sa mga narinig ko, parang tinanggalan ako ng puso nang dahil sa pamamanhid at panginginig ng kalamnan ko. Umiling-iling ako sa narinig at ang puso ko'y tila napunta sa tenga ko dahil hindi ko na marinig ang iba kundi ang kabuglang nito. Nangihina itong napaluhod habang patuloy sa paghikbi. Kitang-kita rin sa kanya ang pagkadurog pero alam kong mas durog ako dahil sa nalaman ko. Minahal ko siya.
Higit pa sa pagiging matalik na kaibigan, pero palagi niyang sinasabi na wala akong aasahan. Dahil may isang batang babaeng nagmamay-ari na ng puso niya, kaya nakontento ako sa pagiging best friend. Kapag nandyan ka na, agad niya akong ahatakin at ahalikan para sabihin, ako ang mahal niya. Kapag malapit ka na, ipumumukha niyang wala siyang pakisayo at itataboy ka kahit ang totoo. Gusto niyang hablutin ka at yakapin ng mahigpit at pupugi ng halik. Pero hindi mo alam na sa kabila ng pagtaboy niya sa'yo, ay siya naman pagluha niya kapag tumalikod ka na. Sa bawat paghalik niya sa akin upang magpanggap na ako ang mahal niya, ay luha ang kapalit at pagsisisi niya kapag nakikita ka na sasaktan. Sa bawat pagtataboy niya sa'yo, ay siya rin pananakit niya sa sarili dahil alam niyang nasaktan ka na naman niya. Ang masamang anggulo lang ang tinitingnan ng lahat pero hindi ang sakripisyo niya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya pero ayos lang yun kay First. Dahil mas importante sa kanya na lumayo ka. Dahil ayaw niyang maawa ka sa kanya at maging pabigat sa'yo kapag nalaman mo may cancer siya sa utak. Napilit niyang nilalabanan dahil umaasa pa rin siyang darating ang araw na magsasama kayo ng tuluyan. Nakatulala ang kanyang tingin sa malamig na sahig na tila doon niya ikinukwento ang lahat. Habang ako hindi makagalaw at parang milyon-milyong tinuturok ng karayom ang loob at pagkatao ko. May taning ang buhay ni First ko. May cancer siya sa utak. Hindi ko alam kung anong dapat kong i-react o maramdaman sa pasabog na tila isang bomba na umalingaw-ngaw mismo sa aking harapan. Naninikip ang dibdib ko, kaya mabilis kayong sinapo. Hindi dapat ako maging mahina dahil mas kailangan ako ngayon ng lalaking mahal ko. Nararamdaman ko ang pag-alalay sa akin ng mga magkakapatid pero puno ng pagmamakaawa akong tumingin sa kanila at umiling na nagsasabing, kahit ngayon lang, hayaan nila ako mag-isang tumayo sa sarili kong mga paa. Wala ang pag-aalaga at protection nila. Dahil hindi ko man aminin tama sa Hazel na masyado ako nakadepende sa magkakapatid at nagiging makasarili na ako. Kahit saan kami magpunta, ikaw at ikaw mukhang bibig niya. Kung gaano ka kakulit at kadaludal, mga katangiang nakadagdag sa rason niya para mahalin ka. Ikaw ang dahilan niya sa paglaban sa kanyang sakit na halos 12 years niyang sinikreto sa inyong lahat. Tinanggap niyang kagalitan siya ng kanyang mga kapatid basta mahalaga. Inaalagaan ka ng mga ito. Bagay na hindi niya magawa dahil abala rin siya sa pagpapagamot. Lahat ininda niya para gumaling ka. Pero hindi kinaya ng mga doktor dito sa Pilipinas kaya nag-decide siya na sa US nilang magpagamot at palabasin na ikakasal kami para hindi na kayo magtanong pa. Hindi naging madali ang lahat dahil kung anong hirap niyang iwasan ka. Doble ang naging paghihirap niya nang naging malayo siya sa babaeng naging dahilan ng paglaban niya. Pero habang siya naghihirap, ikaw ay walang ibang ginawa kundi hilumin ang sugat na dulot ng pag-alis niya. Kinalimutan mo siya at muli kang namuhay ng masaya pagkatapos ng 12 taon na parang walang isang first miller na nag-exist sa buhay mo. Samantalang siya nakarati sa ospital, nilalabanan ng sakit na lumulukob sa kanya. Sa buong taong iyon, gamot lang ang bumuhay sa kanya. At 3 taon dun siyang nakoma. At nang magising ngayong taon, ikaw ang una niyang hinanap pero wala ka pa rin. Dumaan na siya sa lahat ng hirap pero kapakanan mo pa rin ang inisip niya. Ganun kanya kamahal, Laika. Ganun kanya kamahal. Hikbi, galit, pagmamakaawa ang mababa sa boses niya habang ikinukwento ang lahat. Lahat kami umiiyak na habang ako ay nahahapong napaupo sa sahig. Galit na galit ako sa sarili ko dahil sa pagiging mahina ko. Dahil sa pagiging manhid ko at sa pagiging makasarili ko. Hindi ko inisip ang mga ganoong bagay dahil mas inisip ko lang ang sakit na naramdaman ko noon nung akala ko wala siyang pakialam sa akin. Nahihiya ako dahil wala sa ika-4 na parte ng paghihirap niyang naranasan ko. Nakokonsensya ako dahil kinalimutan ko siya habang siya lumalaban para mabuhay. Akala ko noon na ako lang nagmamahal. Akala ko ako lang ang nangungulila. Akala ko ako lang ang parang nawala ng buhay nung umalis siya. Hindi ko inisip na mas malala ang mga paghihirap niya. Kulang ang salitang sakit sa nararamdaman ko ngayon para sa lalaking mahal ko.
Mas lalong nanikip ang aking paghinga ngunit ayokong ipahalata dahil alam kong mag-aalala na naman sila. Gusto ko sa pagkakataon ito sa first ko muna bago ako. Sa first ko muna andamayan at alagaan bago ako dahil sobra-sobra nang nagawa nila para sa akin. Pero halos wala silang nagawa para kay first ko. Nasa tabi mo mga magulang at kapatid niya samantalang siya. Nag-iisa sa puntong nawawala na siya ng pag-asa. Kami lang ng anak ko at ng asawa ko si Alex ang nasa tabi niya bilang mga kaibigan pero alam kong hindi sapat yun para mapunan ang pangungilila niya sa pamilya niya at sa'yo. Tumingin siya sa akin na may pagmamakaawa ang mga mata. Hindi ako nakahupas sa pagkabigla ng sinabi niya. Asawa niya si Alex at anak nila si Christoph. Mas lalo ako napahaguluhol nang ma-realize na nagpanggap lang sila para pagtakpan ng lahat. Ang tanga-tanga ko. Wala akong kasing gaga dahil hindi ko agad nalaman at hindi ko nahalata. Pumuntong hininga siya bago humawak sa mga palad ko. Please, kahit ngayon lang, punan mo na siya lahat ng lungkot na nararamdaman niya. Please, kahit ngayon lang siya naman naisipin mo. Please, malapit na siya mawala. Kaya please, tulungan mo siya lumaban. Pagmamakaawa niya. Hindi siya mawawala. Hindi siya mawawala, di ba? Nandito na ako eh. Alam ko na ang totoo kaya hindi siya pwedeng mawala. Akala ko wala na akong lakas pero nung marinig ko ang salitang mawawala siya sa akin habang buhay, hindi ko napigilang wag sumigaw at magwala dahil sa sobrang sakit na lumulukob sa akin. Natatakot man sa maaari kung datnan ay naglakas loob pa rin akong pumasok sa kwarto kung saan nakakonfine sa first ko. Walang pumigil sa akin na itinatuwa ko. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko at tila walang buhay na naglakad papasok sa silid. Pakiramdam ko matutumba ako habang papalapit sa pinto. Rinig na rinig ko ang mga hagulhol nila samantalang ako'y walang boses na umiiyak kasabay ng pagluha ko. Siya rin pagsikip ng aking pusong napakahina. Ang puso kong dahilan ng lahat. Dahil kung wala akong hika at hindi mahina ang damdamin ko, sana hindi ko siya nakalimutan. E di sana, hindi siya natakot na aminin sa akin ang lahat dahil malakas ako. Alam ko nagawa niyang ilihim ang kanyang labis na paghihirap dahil ayaw niyang makitang nalulungkot ako't nasasaktan. Ayaw niyang mapahamak ako dahil sa kakaisip ng sakit niya. Tama si Hazel. Makasarili ako dahil alam kong kaya nila magsakripisyo para sa akin. Makasarili ako. Makasarili. Ikinakahiya ko ang sarili ko. Pakiramdam ko ay sumikip ang 4 na sulok ng silid nang tuluyan ako makapasok. Nangihina ang mga tuhod ko habang nakatulala sa lalaking mahal na mahal ko na nakaratay sa hospital bed. Walang malay at bakas ang paghihirap sa guwapong mukha nito. May oxygen mask at kung ano-ano pa mga aparato na nakakonekta sa mga karayom na nakaturok sa kanyang katawan. Napatakip ako ng aking bibig upang mapigilan ang paghikbi ng malakas. Hindi ako pwedeng maging mahina ngayon dahil kailangan niya ako. Kailangan ko labanan ang pagsakit ng puso ko dahil baka ikasama ko iyon. Dahan-dahan ako lumapit sa kinahihigaan niya at masuyong hinaplos ang walang buhay niyang kamay. Namumutla ang kanyang mga labi habang nakapikit ang mga mata. Sana nga pagkagising niya maging maayos na ang lahat. Sana masamang panaginip lang ito. At kapag pareho na kami nagising, maging masaya kami sa piling na isa't isa. O sana mas naging mapagmatsyag ako. Mahalata ako sana ang paghihirap niya. Nandito na ako first ko. Nandito na ako at alam ko na lahat. Sorry kung mahina ako. Sorry kung hindi kita nadamay ng mga sandaling gusto mong nasa tabi mo ako. Hinalikan ko ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang muka. Gumising ka na, please. Mahal na mahal kita. Tanda kong punan lahat ng pagkukulong ko sa'yo basta lumaban ka. Gusto kong kasama mo ko sa paglaban mo ngayon kaya gumising ka na. First ko. Walang katapusan luhang ibinuhos ko sa pagmamakaawang magising siya pero hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay nanatili ang kanyang nakapikit na mga mata. Kahit ayokong umiyak ay hindi ko madiktahan ang labis na lungkot at sakit na lumulukob sa akin habang inaalala ang dating mukha niya.
Nagsisisi ako dahil ni Katiting hindi ko siya nakitaan ng kahinaan ng mga sandaling magkasama kami na 5 araw na kami lang sa sarili namin mga mundo. Pakiramdam ko wala akong kwenta at napakamakasarili ko tulad ng mga sinabi ni Hazel. Titig na titig ako sa kanyang mukha at hindi ko magawang kumurap dahil ayokong palagpasin ng kahit segundo na nakikita ko ang napakagwapo niyang mukha. Ngayong malapit na malapit ako sa kanya, ay nasasabi kong malaki na nga ang pinagbago niya sa first Miller na nakilala ko no isang batang 12 years old pa lamang ako. Malayong malayo siya sa 19 years old na binata na lagi ko noong hinahabol, kinukulit at ninadaldal sa kabila ng kasungitan at pagkakunot ng noo niya kapag nakikita ako. Matured na ang kanyang feature na mas lalo nagpatingkad ng kanyang kagwapuhan na lilingunin ng kahit na sinong madaanan. Siguro kaya hindi ko noon napansin ang bagay na iyon ay di minsan rin ay hindi siya nagpakita ng kahit konting kahinaan. Palagi siyang malakas na tipong kahit sinong bumanggay matatakot. Hindi niya hinayaang mahalata ng iba dahil mas pinili niyang kimkimin at ayusin mag-isa. Masagana pa rin ang aking pagluhat, hindi ko maisip kung anong klaseng paghihirap ang dinanas niya nung mga sandaling nasa ibang bansa siya at lumalaban. Kinagalitan siya ng kanyang mga kapatid pero buong puso niya iyon tinanggap para walang mag-alala. Alam ko tama lahat ng mga sinabi ni Hazel. Makasarili ako dahil sarili kong nararamdaman lang ang inisip ko. Hindi ko iniisip na nasasaktan ka rin pala. Naiiya ako sa'yo pero gustuin ko man lumayo, hindi ko gagawin. Titiisin ko lahat ng konsensya at lungkot na nararamdaman ko ngayon para kahit pa paano makabawi ako sa'yo. Hindi ako lalayo. Kahit ipagtabuyan mo ako dahil pagod na akong maghintay na maging tayo sa huli. Dito lang ako. Ihintayin kita. Dahan-dahan akong tumayo at hinagka ng gilid ng kanyang labi. Gusto sana kitang halikan sa labi kaso may mask ka. Kaya gagawin na lang natin yun kapag nagising ka na, okay? Bibigyan kita ng Lycos power hug and kisses. Pilit kong pinasigla ang boses. Mahal na mahal kita first ko. Lumipas man na napakaraming taon ay nanatili ka sa puso ko. Hindi ka man nakilala ng isip ko pero nung muli tayo nagkita, kilalang kilala ka ng puso ko. Siguro dahil simula nung matutuhan ko ang salitang pag-ibig na ikaw mismo nagturo sa akin, ay ikaw na nakatatak doon. Malungkot akong umiti at yumakap sa kanya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto pero hindi ako nag-abalang lingunin iyon. Ayokong alisin ang tingin ko sa natatanging lalaki mahal ko. Long time no see. Tugon ng bultong kapapasok lang. Nilingon ko iyon nang marinig ang lalaking boses nito. Alex. Nautal kong tawag sa kanya. Ngayon ko lang ulit siya nakita nang malapitan na talagang malaki pinagbago ng panlabas niyang anyo. Siya ang lalaki nagsilbing kaibigan ko noon sa mga pagkakataong nasasaktan ako sa pag-aakalang hindi ako mahal ng first ko. Pilit akong umiti at muli binalik ang tingin ko kay first ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin at parang ganun din siya dahil sa pagbalot ng katahimikan sa pagitan namin dalawa. Pagpasensyahan mo na sa Hazel. Masyado lang siyang natatakot na baka hindi kayanin ng first. Pagbasag niya sa katahimikan, marin ako napapikit at kinagat ang mga labi dahil sa bahagyang pagtusok ng tila karayong sa aking dibdib. Pagkarinig sa huli niyang mga sinabi, hindi ko ma-imagine na mangyayari iyon na hindi kakayanin ni first ko sa bandang huli. Bahagi akong tumango. Ayos lang. Naintindihan ko siya. Pilit kong nilunok ang bikig na namumuo sa aking lalamunan. Lilipad na sana kami papuntang US. Kaso hindi natuloy dahil sa pag-atake ng sakit niya. Panimula niya at ramdam ko kanyang mga hakbang papalapit sa akin. Masaya siya nung nakaraang buwan. At hindi magkamayo sa pagkukwento kung ano mga bansang napuntahan niya sa loob ng 5 araw. Bakas ang saya sa mga katagang binibigkas niya, samantalang ako hindi makapagsalita. Naging masaya rin kami ng asawa ko, si Hazel. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya dahil nahalata ko iyon nung komprontahin ako kanina ni Hazel. At sa labis na pag-aalalang nakabakas sa mukha ni Alex, ay alam kong may relasyon sila. Dahil sa wakas, nakita namin kumislap sa kasiyahan ng kanyang mga mata na palaging balot ng lungkot at pangungulila ng mga panahong nasa US kami. Ganun na lang ang reaksyon ni Hazel kanina dahil saksi kami sa mga pinagdaanan ni First.
Nang magdesisyon siyang lumayo, palagi kanyang bukang bibig mula pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog. Narinig ko ang pagkabasag ng kanyang boses habang nagkukwento, habang ako'y parang pinapatay sa ilang libong beses na pagkadurog ng aking puso. Mabuti ka pa. Naging kayo sa huli ng babaeng pinapangarap mo noon. Pagbibiro ko nang maalala na nag-iyakan kami noon sa pag-aakalang totoong magpapakasal na ang dalawa, napalabas lang pala. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit dahil sa magandang kinahantungan ng pagtitiis niya noon. I know, masaya siya sa piling ni Hazel. Paalis na sana ako noon papuntang London para sana mag-move on. Tumikim si Alex habang nanatili sa likod ko. Biglaan na mga nangyari kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. At ng mga pagkakataong yun ay nakasabay ko sila sa airport. Nagkamustahan pa kami na parang ayos lang. Though silos na silos ako dahil siya ang kasama ni Hazel. Bala ko sana siyang suntukin dahil pati pagkakaibigan namin ay nagkaroon ng lamat. Kaso hindi pa man tumatama ang kamao ko'y natumba na siya at nawala ng malay. Halos isumpa ako noon ni Hazel habang isinusugod namin sa first sa ospital. Umiyak siya ng umiyak tulad ng pag-iyak niya kanina at pagalit niyang nasabi sa akin ang totoo na may malubhang sakit sa first. Nang magising siya, ay agad kami lumipad papuntang US dahil yun ang advice ng doktor niya. Nasa ibang bansa magpagamot dahil hindi dito kaya sa Pilipinas. Nagtaas baba ang aking balikat habang sapo-sapo ang bibig dahil sa pagkawala ng malakas na hikbi na nagmumula sa akin. Ayoko ng sakit na ito. Dahil baka manghina na naman ang puso ko pero gusto kong malaman lahat ng pinagdaanan ng first ko para kumbinsihin ang sarili na maging matatag at hintayin ang pag-ising niya. Hinawakan ako ni Alex sa balikat at bahagyang hinaplos sa likod ko. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Ayaw ni First na mapunta sa wala lahat ng sakripisyo niya kaya nanahimik ako. Lahat ng tungkol sa'yo sa loob ng 12 years ay palagi kong inalam dahil yun ang gusto niya. Madalas ako sa Pilipinas para malaman ang lagay mo at kung anong hirap ang pinagdaanan niya sa paglaban sa sakit ay triple na naging paghihirap niya nang malaman ang nangyari sa'yo. He really loves you to the point na kahit ubos na siya, ikaw pa rin ang gusto niya masiguro na masaya. Mabilis akong umiling. You don't have to say sorry. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil sa kabila ng lahat ay nanatili kang mabuti niyang kaibigan. Kahit paano naging panatag ako nang malaman na kasama kanya. Nung mga panahong wala ako. Tinapik niya ang balikat ko kaya napatingala ako sa kanya. Kitang-kita ko ang paglandas ng mga luha sa mga mata niya ngunit may munting mga ngiti sa labi. Bilib ako sa pagmamahalan yung dalawa. Hanga ako sa'yo at sa kanya. Siguro sa maling pagkakataon nangyari ang lahat pero alam ko magiging matatag kayo pareho. At lalaban na magkasama. Kahit papano ay parang may humaplos sa aking puso nang marinig ang mga sinabi niya. Nilulukob ako na lungkot pero dahil sa kaalamang may mga taong pilit na pinapatatag ang kalooban ko, ay nagkakaroon ako ng lakas na manatiling lumaban para sa lalaking mahal ko. Bakit gusto niyang bumalik sa ibang bansa? Gumaling ba siya doon o nabawasan man lang ba ang sakit niya? Ramdam kong pagdadalawang isip niya kung sasagot o hindi pero sa huli sumagot pa rin. Gusto niyang bumalik doon sa lalong madaling panahon dahil wala siyang balak ipaalam sa inyo lagay niya. Gusto niyang kapag hindi na niya kinaya, tuluyan na siyang bumigay. Ay doon namin siya ilibing at hindi ipapaalam sa kahit na sino ang pagkawala niya. Hirap na hirap siyang isatinig ang bagay na iyon na tulad niya pinagsisisihan kong sinagot niya ang tanong ko. Parang baliw na maraming beses akong umiling para sabing hindi mangyayari ang bagay na iyon. Hindi mangyayari yun. Walang ililibing dahil walang mamamatay. Hindi ko hahayaan dahil hindi ko kakayanin. Please, sabihin mo may pag-asa pa, diba? Diba mabubuhay siya? Halos lumuhod na ako para marinig lang sa kanya na may pag-asa pang makakapiling kong first ko ng matagal na panahon. Please God, help me. Huwag mo po munang kunin ang lalaking mahal na mahal ko. I know, hindi ako naging mabuting tao pero sana ipagbigyan mo ako. Kahit ito lang po, please. Bigyan niyo po siya ng pangalawang pagkakataon, please. Temtem kong pag-usal ng dasal.
Alam kong siya lang ang makatutulong sa akin ngayon. Siya lang. Nakita ko ang pagtango ni Alex kaya mabilis pa sa 4:00 napatayo ako at tinitigan siya habang pareho na kaming humihikbi. 50-50 ang chance na makasurvive siya kapag nag-undergo sa operation dahil sa magandang pag-response ng katawan niya sa gamot nung nasa US pa kami. Nabuhayin ako sa sinabi niya. May pag-asa pa. Mabubuhay siya na matagal at magkakasama kami. Ano pang ginagawa nila? Bakit hindi na nila operahan ang first ko? Kailangan niya muna magpalakas bagong operation. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay hintayin na magising siya. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay pumailan lang na matinis na tunog ng machine na bumalot sa buong salida. Nanlalaki ang mga matang napabaling akong muli kay first ko at ganoon na lang ang panginginig ng kalamnan ko nang makita ang panginginig ng katawan niya at ang unti-unting pagtuwid ng linya ng machine na nasa bedside niya. First ko! Hirap na hirap kong usal at mahigpit siyang niyakap. No! No! Nag-hysterical na ako at hindi alam ang gagawin dahil sa pag-usbong ng matinding sakit sa loob ko. Please! Call the doctor, Alex! Please! Call the doctor! Sigaw ko. Paniyang haplos ko sa mukha ni first ko habang nanginginig pa rin. Hindi ko na namalayan kung anong ginawa ni Alex dahil sa pagguho ng mundo ko habang nakatingin sa nawawalan ng buhay na katawan ni first ko. This is not happening. Please, God, please. Huwag muna. Huwag mo kong iwan, please. Hindi ko kakayanin. Rinig ko na ang pagkakagulo ng mga taong pumasok pero hindi ko sila pinagtuunan ng pansin dahil gusto kong yakapin lang ang katawan ng first ko na hindi pa rin kumalma. May mahigpit na yumakap sa akin pero nagpumiglas ako. He's going to be fine. Bulong sa akin ni Kuya Second. Ayon sa kanyang boses na nakilala ko, siya ang nakayakap sa akin. Natatakot ako, Kuya. Natatakot ako. Halos pabulong na lamang iyon dahil sa malakas kong paghikbi at pagkabasag ng aking boses. Pinatalikod niya ako mula sa gawin ni first ko na ngayon ay pinipilit ng i-revive ng mga doktor. Malakas na rin ang sigawan at iyakan ng lahat. Lalo na ni Tita Ninang at mga parents ko na hindi ko na malayang nandito rin pala. Clear! Sigaw ng doktor. Mga salitang unti-unting nagpapamanhid sa kalamnan ko. Mahigpit ako yumakap kay Kuya Second habang nakasubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib at patuloy ako sa pag-iyak. Natatakot ako, Kuya. Ayoko mawala siya. Paulit-ulit kong bulong. Tinakpan niya ang aking tenga upang hindi marinig ang pagsigaw ng doktor sa proseso ng pag-revive niya kay first ko. Labis-labis ang pag-iyak ko at ang kaninang pinipigilan kong panghihina ay hindi ko na nabakuran ng tatag dahil sa sobrang takot, sakit, lungkot at pangungulila. Sa isiping maaring mawala sa akin na nag-iisang lalaking minahal ko higit pa sa buhay ko. Nanikip ang dibdib ko pero hindi ko ipinahalata. Hanggang sa halos hindi na ako makahinga pa dahil sa paninikip nito. Ayoko makisabay sa pag-aalala nila pero sadyang itinadhanang mahina ang aking puso kaya hindi ko na nakayanan pa. Wala akong boses na diniinan ng aking dibdib dahil sa pagkapos ng hininga. Naiawang kong aking mga labi upang huminga, ngunit hapong-hapon na ako. Pag akong humiwalay kay Kuya Second at alam kong napansin niya ang kawalan ng kulay ng mukha ko. Patuloy sa pagdaloy ang aking luha habang unti-unting pumipikit dahil sa panginginig ko sa hindi makahingang pagkakataon. Parang hinahati ang puso ko dahilan para wala na itong maramdaman. Time of death. 2:56 a.m. Dinig kong tugon ng doktora. Siguro nga dapat na rin akong bumigay dahil wala nang rason para mabuhay pa ako. Third person over voice. Nagkakagulo ang lahat dahil sa pagkawala ng malay ni Laika. Nag-iiyakan, nagsisigawan at hindi alam ang tamang gawin dahil sa samot-saring emosyon na pumapaibabaw sa loob ng silid. Hindi alam ng lahat kung ano ang dapat na gawin, kaya mas lalong nangibabaw ang hagulhol at pagtangis ng mga ito. Dok, hindi na po humihinga si Laika.
Nanginginig na sambit na second na siyang nakasalo sa dalaga dahil nasa bisig niya ito nang mawala ng malay at mamutla. Bring her to the ER. Mabilis na tugon ng doktor. Pumahango sa second na agad na tumalima. Kasunod sa 7 at ang mga magulang ng dalaga na hindi na rin mapakali dahil sa nakababaliw na pangyayari. Nakakalambot ng tuhod at nakakapanghina ng katawan ang makitang sabay na nag-aagaw buhay ang dalawang taong mahalagang parte ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, panay ang hagulhol ng ina ni First dahil sa sinabi ng doktor na wala na itong buhay. Napakasakit. Hindi nila matanggap ang bagay na iyon kaya lumuhod siya sa harap ng doktor upang magmakaawang buhayin ang kanyang anak. Kahit napaka-imposible, ay nagmamakaawa siya habang tumatangis ngunit tanging iling lamang ang sagot nito.